Hindi talaga siya natatantanan, lalong-lalo na kung merong direktiba galing kay VP Sara Duterte para gipitin 'no, para gipitin si Congressman Joel Chua. Hindi talaga siya tatantanan. Kaya kung ako sa kanya, magsampa na siya ng kaso laban kay Isko Moreno, laban sa mga sinasabi ni Isko na mga, panggigipit sa kanya 'no. Puwede niya yang kasuhan mga kaibigan 'no, abuse of power mga kaibigan, pang-aabuso sa kapangyarihan. Puwede niyang kasuhan 'yan 'no, kasi mukhang ano, mukhang panggigipit talaga ang ginawa sa kanya. So, ah sabi ni Lorenza Pedrique, Glenn Daigdigan, yung ano yun, yung pagpapatayo ng barangay sa Pangketa, hindi si Chua lang may gusto dun. Pinag-usapan niya ng barangay captain at nanghihingi ng barangay hall. Isipin mo na lang na hindi siya. Yun nga ang pagkakaalam ko din na yung mga tao nanghingi sa kanya ng barangay hall. Pero wala na talagang ipupuwesto, kaya doon na lang inilagay sa may gilid. Kung titingnan mo naman may nadadaanan naman ang mga tao, 'di ba? At mismo doon sa barangay hall, siyempre nandiyan may barangay, meron pang mga para sa senior citizen 'no, senior citizens desk. Kung titingnan natin, okey pa nga 'yan sa mga school na nandoon kasi yung mga kabataan, yung mga bata na nag-aaral ay mababantayan, 'di ba? Walang mangingidnap, walang, gagawa ng masama sa kanila kasi may barangay hall do'n. Puwede silang bantayan. Yun na ang magiging bantay ng mga bata na nandoon sa eskuwelahan. Kaya kung titingnan natin advantage yun, mga kaibigan 'no? Kaya ang nakakapagtaka kasi dito, bakit laging si Congressman Joel Chua. Ang dami namang kongresista diyan. At sabi ko nga sa inyo meron naman ding, itinayo doon 'no na barangay hall sa ano ko na 'to, nakalimutan ko tuloy ngayon kung saang banda 'yan pero na-vlog ko na ito 'no mga I think 2 months ago na-vlog ko na ito 'no, na merong barangay hall na itinayo mismo din sa gitna rin ng kalsada din, pero bakit hindi ito, sinisita? Kasi ang sabing gano'n, kaalyado daw ni Mayor Isko Moreno, yung nagpatayo nito ay kaalyado ni Mayor Isko. Kaya ang masasabi ko maging fair naman tayo. Wag naman yung ganito na parang bumabalik 'no, panahon ni Duterte na kapag ikaw ay hindi kaalyado, gigipitin ka. 'Pag hindi ka kaalyado na kongresista, gigipitin ka. Kapag hindi ka kaalyado na pulitiko, gigipitin ka. Sana wag na ganito 'no, sana ang pangulo natin ay, um, yung bang kaso ang pangulo kasi natin hindi naman nakikialam, 'no? Yun lang, hindi naman nakikialam ang pangulo natin. Sana eto lang ang masasabi ko 'no, sana yung mga tao na nandun magsalita at, yung mga hindi natatakot, mag-file kayo ng kaso 'no? Kasuhan niyo 'yan, si Isko Moreno sa kanyang ginagawa. Kasi sa pagkakaalam ko hiningi 'yan, hindi hindi lang si Joel Chua, si Congressman Joel Chua ang gusto diyan, kundi hiningi 'yan ng mga tao na nandoon. Tingnan mo 'yan, hiningi nila 'yun, pagkatapos basta-basta lang giniba. Ilang milyon 'yun, giniba lang. Oh, 'yun kaya I smell something fishy. Mukhang ito ay revenge 'no, revenge, paghihiganti, panggigipit. Mga kaibigan, hindi malayo na ito ay totoo 'no, maaring ito ay totoo, knowing the behavior of VP Sara Duterte, mapaghiganti siya. Gagawin niya ang lahat para makapaghiganti. Sa tingin ko lang guys, direktiba 'yan ni VP Sara Duterte para gipitin
si Joel Chua, si Congressman Joel Chua, no? Sa tingin ko mga kaibigan, direktiba 'yan. Ah, ah, Lorenza Pedrique at hindi lang 'yan at hindi lang 'yan bago noon pa 'yan na barangay siya pa ang mayor. Dati napalitan ni Mayor Lacuna. Nagtaka lang yung na ano, nag nagtaka hindi lang yung 3 year na barangay hall. Ah, so noon pa pala 'yan. Hmm. Yan nga ang sinasabi ko sa inyo, yan nga ang aking ano 'no, hindi makaintindi itong isang DDS 'no, si Glenn Daigdigan. Sabi niya nagpatayo ng building na walang permit, haha, tsuwa mo, halimaw sa my God. Wala sa Quadcom si Congressman Joel Chua, bugok siya ay nasa Committee of Good Governance, wala siya sa Quadcom. Bugok mo naman, Glenn Daigdigan. Fake news ka, hindi ka nanonood, bugok. Hmm. So, sinabi ko na yan, di ba, tungkol sa building permit. Hmm. Pagdating sa building permit, hindi yan problema ng kongresista. Hindi trabaho ng kongresista na maglakad ng building permit. Kung titingnan mo, tama naman ang sinasabi ni Congressman Joel Chua. Hindi nila problema ang maglakad ng building permit. Yun ang katotohanan, no? Palabas natin Kaya lang, putak po siya ng putak na parang kung aso, tahol ng tahol. Mali po yung tinatahulan niya. Kung kami po kaya ay magkakampi, ganyan din po kaya ang gagawin niya. Alam po ninyo, this is not about Isko Moreno or Joel Chua. This is about the City of Manila and the people of City of Manila. Wala po siyang ginawa kung hindi gibayin ng gibayin yung mga ginagawa po namin. Mga programa naman, ang makikinabang naman, mga taong bayan. Ito ay isang community center. So, dahil nakita natin yung problema dito sa kahabaan ng Rizal Avenue, yung marami mga homeless dyan na natutulog. Kaya dito sa community center na to, kung saan ang kasama po dito ay isang halfway house, kung saan yung mga homeless na natutulog sa kalye ay pwede matulog sa gabi. O kita mo, ang ganda ng proyekto, 'di ba? Yung mga homeless pwedeng matulog doon. May banyo, pwedeng maligo. My God, ang ganda ng ano ng proyekto. Pagkatapos paaalisin. Ano nangyari? Nangyari kay Isko Moreno? Grabeng pamumulitika. May paliguan, may toilet sila, may kitchen. So bukod po dito, meron din itong dialysis center. Meron din po itong para sa mga senior citizen, may daycare center. Naglagay rin po tayo dito ng permanent office ng district representative. So diba? Hindi na ako ang representative, meron na talaga na opisina sa gitna o nasa sentro, Santa Cruz. At meron din po dito mga recreational center. Diba? Ito noong 2020 pa nagsimula. Kaya lang, dahil sa kakulangan ng pondo, hindi ito na ituloy. Kaya nga tayo, minarapat natin na ituloy. Ito po isang makabuluhang programa. At nakita mo, 2022. Ginawa itong proyekto na to, hindi na ituloy dahil daw sa kakulangan ng pondo. Sino ang mayor noong 2022, 2020, sandali, i-pass forward natin. 2020 pa nagsimula. Kaya lang, my God, 2020 nagsimula. Ibig sabihin, mayor si Isko Moreno. My God. Mayor pa si Isko Moreno. Nagsimula yung proyekto. Mayor pa si Isko Moreno.
Nag-umpisa ang proyekto na yan 2020 pa, pero hindi na ipagpatuloy dahil sa kakulangan daw sa budget. Kasi 'di ba panahon ni Digong 'to, palaging sinasabi na kulang ang budget. 'Di ba panahon 'to ni Digong, 2020. Nandiyan na si Isko Moreno na ang mayor. My God! Eh kung ayaw pala niya dito, bakit noon hindi na niya, my God, kung kitang-kita ang pamumulitika, no? Talagang pamumulitika. Grabe ha, sobra ha, pamumulitika talaga to. 2020 pa pala, siya ang mayor ng Maynila, si Isko. Ma? Grabe no? Kababayan sa Igagalan dahil sa Namulitika talaga si Isko. sentro ng Santa Cruz. At meron din po dito mga recreational center. Proyektong to noong 2020 pa nagsimula. 2020! Sa kakulangan ng pondo, Si Isko hindi pa, ito ituloy. ang Kaya mayor. tayo, minarapat natin na ituloy. Ito po isang makabuluhang programa. Kita nyo ha, nagmagandang loob yung tao, si Joel Chua, nagmagandang loob na ituloy ang proyekto dahil ito ay magandang programa, pagkatapos galit na galit si Isko. Itong tanong ko sa inyo, kung hindi si Joel Chua ang nagpagawa niyan ngayon, gagawin din ba ni Isko yan? Malamang hindi niya gagawin yan. Bakit? Kasi kay Joel Chua lang siya galit eh. Hindi siya galit sa ibang kongresista, kay Joel Chua lang. Kaya nga sabi ko, mukhang siya ay merong direktiba galing sa Vice Presidente na gipitin si Joel Chua. Ba? Tuloy natin. Mga kaibigan, mali dito si Isko. Ang makikinabang po nito ay ang aming distrito at ang lungsod. So dinideprive po niya ang aming distrito ng isang proyekto na mapapakinabangan ng mamamayan. Pusta ang eleksyon. Kita mo ha? Ang sabi ni Edja Laure, di nga pwede kasi illegal ginawa niya. O ito, tanongin kita. Kung hindi yan pwede, bakit hindi pinatigil ni Isko nung panahon na siya ang nakaupo? 2020 nag-start. Bakit noon hindi niya sinabi na, ay, hindi po pwede to? O, bakit noon? O, siya ang mayor. Malamang sa kanya kumuha ng permit. Dati, bakit niya pinayagan ito? Oh, yan ang tanong. Siya ang mayor 2020. Paano niyo masasabi na illegal? 2020 siya ang mayor. 'Di ba? So ngayon ayaw na niya kasi ang nagtutuloy si Joel Chua. Kagalit niya na ayaw ng Vice Presidente, na gustong gibain ng Vice Presidente. Malinaw na malinaw nung panahon ng eleksyon eh. Anong sabi ni Sara? Huwag daw iboboto si Joel Chua. At lagyan daw ng apple, no? Isalaksak daw hanggang dito, hanggang sa siya ay mamatay. Yan ang sabi ni Sara. So malamang ang ginagawa ngayon ni Isko Moreno ay galing sa direktiba ng Vice Presidente. Malamang ito nga yung paggigipit ngayon kay Joel Chua. Dahil kinag-iinisan siya ng Vice Presidente. Diba? O, tuloy natin. Tapos na po ang palabas. Dapat kami po ay nag-iisip ng mga programa na makakatulong sa aming mga kadistrito at sa lungsod ng Maynila. Diba? So, yun ang tanong natin ng mga kaibigan, no? Pwede naman tayong, kung talagang bawal, pwede naman eh. Pero bakit selective? At bakit pinupuntirya ang isang proyekto na 2020 ay pupwede? Noong 2020 nag-start, pumwede. Pero ngayon, 2025, hindi na pupwede. Dahil si Congressman Joel Chua ang nagpatuloy, hindi na pupwede. Ano yun? Hindi ko mag-gets yung logic. Hindi ko mag-gets. Bakit itong proyekto na to na in-approve noong 2020 ng city mayor?
Siya ang mayor ng 2020, si Isko Moreno ang mayor ng 2020. Bakit hindi niya ito pinigilan? Bakit niya ito inaprubahan? Pagkatapos ngayon, 2025, sasabihin, ay hindi yan po pwede. Ay, gano'n. Hello, I smell something fishy. Meron talaga ditong mali. Sa totoo lang, may mali dito. Diba? Yung mga kaibigan. Kasi kung talagang yan ay mali na proyekto, dapat hindi sana yan pinayagan ni Isko noong 2020. Kasi 2020 siya nag-umpisa eh. Itinuloy lang ngayon, 2025, itinuloy lang ni Congressman Joel Chua. Pero noong 2020, umubra siya. Naumpisahan siya. Take note 2020, si Isko Moreno ang mayor ng Maynila. Hindi siya kumibo. Umokay lang siya na simula ng proyekto. Okay lang sa kanya. Bakit? Kasi doon kaalyado pa niya si Joel Chua. That time kaalyado niya si Joel Chua. Pero nung hindi na niya kaalyado, pumalag na siya. My God, trapo. Trapong-trapo. Ay, trapo. Alam mo mga kaibigan, wala lang kasi talagang matino na tatakbo no as mayor ng Maynila. Wala lang talaga eh. Si Isko lang talaga ang mapagpipilian. Kasi kahit si Hani Lacuna, hindi ko gusto eh. No, hindi ko rin gusto si Hani Lacuna. Kasi pinabayaan niya ang Maynila, naging dugyot ang Maynila, no? So wala lang talagang iba na mapagpipilian ang Maynila. Si Sam Versosa naman, hindi rin naman ano, 'di ba? Saka yung isa pa yung babae, hindi rin naman masyadong malakas, no? So ito lang talaga si Isko, no? So sabi ko sa inyo, wala naman ang problema kay Isko, guys eh. Kaso sana tigilan na niya ang pamumulitika. At sana huwag niya siyang ganito, gayahin niya ang pangulo natin na ini-embrace yung pati mga kalaban na pwede kayong tumulong, sige ano, sama kayo dito sa administrasyon namin, tumulong kayo. Sana gano'n. Gayahin niya ang Pangulong BBM na walang higanti-higanti, hindi marunong maghiganti. Lahat ay kanyang ini-embrace kahit yung mga nagagalit sa kanya dati, kahit yung mga bashers niya, kahit yung mga nagpabagsak sa kanya, lahat ini-embrace niya. Kung sino yung gustong tumulong, sige, tulong kayo dito para mapaganda ang Pilipinas. Yan dapat ang gawin ni Isko Moreno. Hindi yung namumulitika siya at pino-point out lang niya si Joel Chua dahil galit siya, dahil kalaban niya, at dahil ayaw ng Vice Presidente, dahil si Joel Chua ang chairman ng committee ng good governance na nag-imbestiga sa confidential funds ni Sara Duterte. So kitang-kita tuloy na ito ay purely politics. Purely politics. Diba? Politika. As in, politika. Ay, kawawa naman ang taga Maynila. Ang mayor nila ay namumulitika. Ay, kawawa naman. So, mayor naman ng Baguio, ganun din, namumulitika din. DDS din ito mga kaibigan na DDS din ito, si Mayor Magalong. Bakit ganun pag DDS, no? Ang hilig mamulitika. Yan. So, kita niyo mga kaibigan ang dami niyang ang dami niyang mga dapat na sagutin, no? So, ito si Mayor Magalong. Sabi dito, mga kaibigan, no? Sa mga nabasa natin ng mga reference, mga kaibigan, no? Magalong spends more time commenting on national corruption issues than fighting the actual rat in Baguio. So, nagmamalinis, comment ng comment sa mga national issues, pero yung tunay na korupsyon, no, sa kanyang syudad ay hindi niya ma-address. Parang si VP Sara Duterte. Oh.
pinapakialaman yung trabaho ng ibang departamento, pero yung DepEd niya noon ay wala. Hindi niya nagagawa ang kanyang mga trabaho kasi nangingialam siya sa ibang departamento. Akala mo ang galing-galing niya, pero a big failure naman pagdating sa DepEd, 'no? Parang ganito nga ang ginagawa ngayon ni Mayor Magalong, 'no? Ang hilig niyang makialam. So, dito mga kaibigan, merong 95 million land deal scandal, 'no? Baguio City bought land in Tuba Benguet worth 95.377 million, allegedly negotiated even before any ordinance was passed, 'no? Tapos meron pang 1,650 per square meter ang binayad kahit walang access road at, a third of the land is unfit for residential use, 'no? So, mga scandalous, overpriced, pre-arranged public housing daw or public robbery. May 50 million Irisan building fiasco, no? Magalong is also being accused over a 50 million multi-purpose building in Barangay Irisan. So, daming 'to mga kaibigan, 'no, meron siyang mga tinatawag na ah, mga fiasco, 'no, mga katiwalian na ibinibintang sa kanya. So, sa tingin ko, kapag ganito na marami kang dapat na sagutin, dapat hindi ka na makialam sa ibang mga distrito. Dapat hindi ka na makialam sa sa problema ng national government. Dapat hindi ka na makialam at makisawsaw sa mga problema ng ibang mga, siyudad. Pakialaman mo na lang ang sarili mong siyudad at ayusin mo na lang ang sarili mong siyudad. Tama ang sinasabi ni Richard Gomez, na ayusin mo na lang yung siyudad mo kaysa makialam siya, mga kaibigan. Kasi kung titingnan natin, mukhang wala naman siyang credibility para makialam sa ibang siyudad, 'di ba? Para makialam sa ibang problema, sa problema ng iba. Gayong siya naman ay napakaraming problema ng Baguio City, 'di ba? So, hypocrisy, ganyan po ang, tawag diyan, hypocrisy. So ito pa, meron pang time deposits, Prosin Development Baguio reportedly has 4.4 billion park in time deposits. Unang-una sa lahat, ang mga, siyudad po natin, ang mga LGU, dapat po hindi sila dapat nag-iimbak ng mga pondo. Ang ginagawa sa pondo, ginagastos 'yan para sa development ng LGU at para sa pagtulong sa mga nangangailangan diyan sa iyong LGU. Hindi yan, pang savings, 'no, yang mga pondo na yan. Pero mukhang ganito po ang ginawa ni Mayor Magalong. So anong gagawin mo sa 4 billion na yan? Bakit mo sinisave yan? Hmm, anong balak mong gawin diyan? Oh, baka mamaya kapag nagkalimutan na, alam na des kung anong gagawin sa 4.4 billion na pera. 'Di ba? So, mga kaibigan, ang dami po niyang dapat na gawin, dapat na sagutin, dapat na i-fix na problema sa kanyang LGU sa Baguio City. Pero nakikialam siya sa problema ng, mga flood control at nagpi-pinpoint pa siya, mga kaibigan. At mukhang nilalahat pa niya ang mga kongresista. Ang sabi nga sa kanya ni Richard Gomez, i-pinpoint mo sino yang kongresista na yan kasi nadadamay lahat ng mga kongresista. Magtataka ka nga sa kanya guys, mukhang talagang DDS na DDS ang datingan. Galit na galit sa Kongreso. Pero, pero, sa Senado, wala siyang sinasabi. Sa Senado, 142 insertions ni Chis Escudero, wala siyang sinasabi. Yung kaibigan niya, nagtaas ng kanyang kamay, si Joel Villanueva, na nahaharap ngayon ang Bulacan, number 1 at the worst pagdating sa flood control. Kaibigan niya, tinaas niya ang kamay, Joel Villanueva, wala siyang sinasabi. Basta tungkol sa Senado, wala siyang banat. Pag tungkol sa Kongreso, andon, banat siya ng banat. Kaya nga, mukhang itong nangyayaring ito, mukhang may direktiba sa kanilang bossing. Na, "Uy, sige banatan niyo ito, O sige banatan niyo itong Congress, kasi itong Congress kasi na ito yung nag-imbestiga sa confidential funds ko."
Banatan niyo yan. Mukhang gano'n ang nakikita ko. Hindi ko alam gaano katotoo, pero mukhang gano'n ang nakikita ko. Mukhang ang mga galaw ni Magalong at ni Isko Moreno ay mukhang sumusunod sa order ng kanilang boss. 'Di ba? Yun yung mga kaibigan, 'no? So, hindi natin alam gaano katotoo, pero mukhang ito ang aking naaamoy, na ang mga ginagawa ng mga mayor na ito ay pamumulitika at mukhang sila ay, sumusunod sa direktiba ng kanilang bossing, 'no? Yan po mga kaibigan, yan. So, ano pa? Talakayin natin 'to mga kaibigan, 'no? Si si Kibuloy. Kibuloy posibleng isuko sa Amerika, 'no? Horror short story, classmate mo ko sa Iris. Ay, hello classmate, 'no? Hindi kita makita, kung sa Amerika. So, maaring pansamantalang i-surrender ng Pilipinas si Kibuloy sa Amerika para sa paglilitis, 'yan. Mga kaibigan, 'no, si Kibuloy po ay maaari pong isuko ng Pilipinas sa Amerika. Kasi mga kaibigan, 'no, ang sa pagkakaalam ko mas naunang nag-prosper yung mga kaso ni Kibuloy sa Amerika kaysa dito. Kasi nga dito mga kaibigan, si Duterte pa ang presidente, ang mga kaso ni Kibuloy ay nawa-whitewash. Hindi po nagtatagumpay, 'no, nawa-whitewash. Samantalang sa Amerika, doon po hindi naman niya puwedeng suhulan yung mga judges do'n, 'no. So, doon po talaga mas nauna na nag-prosper ang mga kaso ni Kibuloy. Kaya nga mga kaibigan, mukhang kino-consider na rin ng Philippine government na ipa-extradite itong si Kibuloy dahil hiling nga po ng Amerika. At, meron po tayo sa kanilang treaty at meron po tayong kasunduan, yung mga extradition treaty na kapag meron tayong mga, halimbawa may mga kriminal dito pumunta sa Amerika, papa-extradite natin, pumapayag po ang US. So ngayon naman po ang US naman ang humihiling sa atin, so eto naman, kailangan din po nating mag-reciprocate, 'no, sa kanilang hiling. Hindi po puwedeng sila lang yung pumapayag kapag humihiling tayo. Pagkatapos 'pag sila naman ang hihiling sa atin na i-extradite yung isang kriminal na 'to, ayaw natin. Hindi po puwede yun, 'no? Kailangan patas lang para yung meron pong mutual, 'no, yung mutual agreement natin ay talagang, magawa, 'no, magawa ng maayos at maisakatuparan, 'no? Sabi ni Ednalyn Ebañez, "Namumuti pa buhok mo, kakachismis." Alangan naman, ay matanda na ako, bugok ka ba? At saka hindi pa ako nakakapagtina ng buhok. Oh, walang connect ang buhok sa pagkokomentaryo, bugok. Palibhasa kasi utak mo bugok, gonggong, utak DDS ka nga, bugok. Kami-Kaniko Mix TV, marami pong salamat sa pag-drop by, 'no? Yan, high blood ako ng bugok na 'to, yan. 'Pag tumanda ka huwag kang magtitina ng buhok mo, bugok. Para maputi din ang buhok mo, 'no? Yan. Alangan namang hindi puputi ang buhok ko, matanda na ako, gago ka ba? Tanga. Ay naku, napakatanga ng mga DDS. Yan. So, ano pa? Okay. Oy, ano 'to? Ano ito? Ano ito? Office of the Vice President, Mr. John Anthony W. Amores.
Jose Rizal University, 80, Show Boulevard, Mandaluyong City. Ay. Ano 'to, bagong sulat ba 'to ni o yung dati? Ah, yan. So, ano 'tong sabi ni Panfilo Lacson? Hindi ligtas ang mga senador sa issue sa anomalya sa flood control projects. Iginiit ni Senator Panfilo Lacson na posible umanong may mga senador at miyembro ng Kamara ang parte sa maanomalyang ghost at flood control project sa bansa. Paliwanag niya ang mga mambabatas na gumagawa ng insertions ay may karapatan na pumili ng kontratista para sa proyekto. Sa kabilang banda, idiniin ni Lacson na hindi rin tamang pangalanan ang sinuman hangga't wala pang matibay na ebidensya at solidong basihan, 'no. So imbestigahan 'to, walang dapat walang, no hold bars, 'no. Walang tago-tago, imbestigahan lahat 'yan. Kung sino yung mga involved sa Senado, sa Kamara, imbestigahan lahat 'yan, walang itago, 'no. Ayaw ng pangulo natin na merong tinatago, 'di ba? Oo. Sabi naman ni Inday Villaruz, "Daming umiiyak sa'yo madam, ma'am." Opo, iyak na nga po silang iyak, kanina pa silang umaga umiiyak, 'no? And TYT Gas, "Hello ma'am." Hello din po sa inyo. Uy, yung mga nanonood sa akin, 'no, sina TYT Gas, na Kami Kaniko Mix TV, kanina si Ocho nakita ko rin, 'no, si Ch rin kanina, 'no? Dati madalas kayong nanonood sa'kin, 'no, pero ngayon minsan ko na lang kayong makita. Busy po ba kayo, 'no? TYT Gas, Kami Kaniko Mix TV.